Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Diretso na lang ho tayo agad sa ating sala ng balita. Mahigit 100 kongresista ang naghain ng panukalang ituloy ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at National Democratic Front o NDF. Anong inyong opinion hinggil dito? Sabi siguro ho nitong mga higit kumulang 100 mambabatas, sila ho ay nangihinayang ho. Umabot na ho tayo sa third round, pang fourth round ho, this coming February 22, kung matutuloy sana. Kaya ito po inihain nila ang isang House resolution para hilingin kay Pangulong Duterte na please consider it na ibalik daw ang usapang pangkapayapaan. Bigay ko kayo ng komento. Pero sa akin, Max, dapat para magkausap sila sa negotiating table, yung respeto sa bawat isa. Yun, tama. Yung mga bagay na pinag-uusapan, dapat sinusunod. Pag medyo isa roon lumabag, paano naman yung isa? Tama. Dahil nag-ugat ho yung pagbabawi ho ng ating Pangulo dyan, dahil nga doon, yung kawawa yung sundalo, no? Walang mga armas. Pero mo, 30 tama ng baril. Naku po, sobra ho yun. Ang sabi ho ni Rick Kalinisan, maganda nga sana kaso ang NPA ang masyadong matigas. Gusto nilang pasunurin ang gobyerno. Gusto nila kapag ganun, mabuti pa wag na lang at tugisin na lamang sila. Si Peping Quicho, wag nang peace talk, magtatraidor lang kayo mga NPA. Sabi niya, magsunog man, mag-ambush na lang kayo. Yun. Si James Santiago naman, kahit anong pakipag-usap ang gawin sa kanila, magre-rebelde lamang mga yan. Kaya nga tinawag sila na rebelde. Maayos lang yan pag sumalangit nawa yung founder nila. Naku po, wag naman po. Ayun. Sabi ni Marco Balilo, dapat tuloy pa rin ang peace talks, hindi lang sa pagitan ng NPA at gobyerno, kundi pati na rin po sa iba pang mga armed rebels. Nakalulungkot lang talaga parehong Pilipino ang nagpapatayan. Iba pa rin pag nakamtan mo ang kapayapaan. Si Let's Sino, I don't trust the NPA kasi tingin ninyo ang ginagawa nila sa sundalo. Tingnan yung ginagawa sa sundalo. Ceasefire pa ipatas. Tapos pinatay nila. Tapos pinatay nila, overkill pa. Wala na. Kawawa mga sundalo dyan sa peace talks. Talk, hindi naman tinutupad. Buti pa, wala. Ayun. Sa Twitter naman ho natin, sabi ni Nel, give peace a chance. Pero yung krimen na ginawa ng mga CPP-NPA sa mga kasundaluhan, dapat silang usigin. Si Marsky, si President Duterte has always given them a chance, but the NPA have used the demanding demanding as if they are in power. Enough na. Sumuko or lusubin. Siguro ang Pangulong Duterte talaga makakasagot po niya kung talagang gusto pa natin ibalik. Sabi ho ni Regon, baka meron conspiracy sa loob ng Kongreso kaya puro peace talk na lang ang gusto. Hashtag terorista, hashtag padrinos, hashtag sugpuin. Okay, si Jasim Tenko, war is not the answer. Unresolved issues will make leftists go on with their goals, kill one another, one or two arises. Well, ayos. Okay, yan ang mabilisang isang oras mabilisang pag-aksyon sa mga reklamong sumbong. Ako si Ben Tulfo. At ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas mga ka-KP, dito pa rin po sa Pambansang Himpilan. Sama-sama po natin tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Higit sa sumbungan, imbestigahan, baltaan, dapat kilos pronto!